Sa hating gabi sa ibabaw ng kama ng dragon, ang mahal na hari ay basang-basa sa pawis. May telang nakapasak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng sindak. Ang mahigit 50 taong gulang na si punong ministro Han Buyon ay nakasuot ng isang pulang damit panloob na pambabae na sobrang liit sa kanya. At nakaupo sa gilid ng kama na may maamong mukha, habang tinatuktok ang isang kahoy na isda. Mahal na hari, ang ay walang laman. At ang walang laman ay Pakinggan ninyo ang inyong lingkod habang binibigkas ko ang sansijing. Upang palamighin ang inyong init. Tama, iyan ang tatay ko. At para maisalba ang matanda niyang buhay. Wala akong choice kundi tanggapin ang utos na sumugod sa Jiangyu. Isang nanay na maagang pumanaw. Isang tatay na tila nababaliw. Ako na nakikipagdigma at ang aming wasak na pamilya. Ang lahat ng ito ay dahil kaming mag-ama ay maling nabind sa system. Ang tatay ko ay nabind sa kontrabidang babae system. Sa loob ng Kim Lon Dayan, nakayuko akong nakaluhod sa ibaba. Hindi mapigilan ng mga opisyal ang magbulungan. Napakagalit ng mahal na hari. Ngunit tila wala siyang takot kahit katiting. Ganyan talaga ang isang general na nanalo sa 300 labanan. Maliban sa pagkakaroon ng baliw na ama, ang General Han na ito ay talagang perpekto sa lahat. Sa kasalukuyang henerasyon sa korte, walang makakapantay sa kanya. General Han, sa loob ng maraming taon, hindi pinansin ng punong ministro ang mga usapin sa korte. At paulit-ulit na labas-masok sa aming hukom. Palalagpasin pa sana namin iyon. Kahit matanda na siya, tinulak niya sa tubig si Binibining Kai habang sumasayaw ito sa tulay. Wala ring kaso iyon sa amin. Nitong nakaraan lang, hindi sinasadyang napalitan niya ang gamot ng mahal na reyna ng pampalaglag. Buti na lang at natuklasan agad kaya walang masamang nangyari. Hindi na rin namin iyon hinabol. Ngayon, sabihin mo sa amin. Saan ba kami nagkulang at hindi nasiyahan ang punong ministro? Para gumapang siya sa aming kama nang nakasuot lang ng pambabaeng panloob. Huminahon po kayo, mahal na hari. Ang inyong lingkod ay labis na natatakot. Matanda na po ang aking ama. Simula nang pumanaw ang aking ina, naging mapag-isa na siya at bihira nang lumabas. Minsan ay nagkakagulo ang kanyang isipan. Patawarin nawa ninyo siya, mahal na hari. Sinasabi mo ba sa amin na ang paggapang ng punong ministro sa aming kama ay dahil lang sa naguguluhan ang isip? Malakas kong itunghay ang aking ulo pagkatapos yumukod. Mahal na hari, sa ekspedisyong ito sa Timog, hindi binigo ng inyong lingkod ang inyong inaasahan. Pinulbos namin ang kuta ng mga Xiongnu. Nawasak ang kanilang hukbo at napilitang umatras. Nagdala ako ng 108 ulo ng mga pinunong Xiongnu. At ngayon ay nakasalansan ang mga ito sa labas ng Kim Lon Dayan. Naghihintay na suriin ng mahal na hari. Napakaliit ng pinsala sa ating hukbo sa Timog. Lahat ng ito ay dahil sa mahusay ninyong pamumuno, mahal na hari. Biglang nanahimik ang mahal na hari. Hindi lang siya tumahimik, naging madilim din ang kanyang mukha. Lasiw, ang buhay ng inyong lingkod ay parang naglalakad sa manipis na yelo. Ang lahat ng gantimpala ay nasa inyong kamay, mahal na hari. Nang magdapit hapon, sa wakas ay nakita ko na ang aking tatay nakalalabas lang ng kulungan. Pagkapasok sa karwahe, pareho kaming nanghina at napaupo. Kanina sa loob ng Kim Lon Dayan, 1 pulgada na lang ang layo ng kamay ng hari sa kanyang espada. Nangangatog ang mga tuhod ko sa takot. Napahagulgol ako. Hinila ko si tatay at binuksan ang kanyang damit, upang tingnan kung suot pa rin niya ang pulang panloob na iyon. Punong-puno ng galit ang aking damdamin. Napakawalang hiya. Para sa mahal na hari, ang ginawa ko ay isang palabas lamang. Wala na akong magagawa pa. Ikaw na matanda ka, kapag ipinagpatuloy mo pa iyan. Kahit 10 ulo pa ang mayroon ang anak mo, hindi ka pa rin maililigtas. Bago pa man matapos ang sasabihin. Biglang may narinig na boses ng sistema sa pandinig. Pagbati sa host, tapos na ang misyong sugpuin ang mga bandido sa timog. Gantimpala, lakas na kayang magbuwal ng bundok. Pagbati sa host na si Han Buyon sa pagtatapos ng misyon. Paglalagay ng gamot sa mahal na hari. At ang pagsusuot ng kamison upang makasama ang mahal na hari sa isang gabi ng pag-ibig. Gantimpala sa misyon, kagandahang nakakaakit hanggang buto. Nang marinig ang mga salitang ito, napatahimik kaming dalawa ni ama. Sa sandaling ito, nang tingnan ko si ama, ang matandang lalaking ito na mahigit 50 taong gulang na. Tila may nagbago sa kanya sa kung saan. Noong araw na isinilang ako, malakas ang bagsak ng nyebe mula sa langit. Ang kumadrona na papunta pa lamang, ay naharangan ng makapal na nyebe sa kabundukan. Sa tingin ko ay malapit na akong malagutan ng hininga sa loob ng tiyan ni ina. Si Xiaoqi na walang alam sa pagpapaana, ay nakatayo lang sa tabi ni ina habang umiiyak ng malakas. Handa na nga siyang iyakan ang pagkamatay ko ng maaga. Ngunit ang tadhana ko ay nasa kamay ko, hindi sa langit. Direkta kong inilabas ang isang kamay, at hinawakan ang palda ni Xiaoqi sa tabi ko. Pinilit kong hilahin ang aking sarili palabas, at sumabog ang aking kauna-unahang iyak sa buhay. Natulala sa takot si ina at si Xiaoqi.
Tanging si ama lamang nang dumating kasama ang komadrona. Ang humalakhak ng malakas pagkarinig sa balitang ito. Hindi nga nagkamali, tunay kang anak ni Han Buyon. May galing ka. 3 taong gulang pa lang ako ay humahawak na ako ng sibat. 5 taon naman nang makaya kong magbasag ng malaking bato sa dibdib. Sabi ng lahat, ang pamilya ng punong ministro na kasing linis ng berdeng kawayan ay nagkaroon ng isang napakatapang na rafflesia. Hanggang sa umabot ako ng 15 taon. Pumanaw si ina dahil sa isang epidemya. Sumunod naman ang pag-upo sa trono ng bagong emperador. Nang gabing iyon, sa harap ng pinto ng mansyon ng punong ministro na nababalot ng puti, may dumating na isang mongheng taoista. Sabi niya, ang mundong ito ay puno ng mga sakuna. Kailangang may tumayo at kumilos. Binigyan niya kami ni ama ng 2 mahiwagang tableta. Sabi niya, ito ay isang pagkakataon mula sa langit para sa amin. Ngunit ang mga immortal ay hindi rin pala maaasahan. Nang malunok na naming 2 ang tableta, saka lamang niya napagtanto na nagkamali siya ng naibigay. Dapat sana ay papasok ako sa palasyo bilang konsorte at si ama naman ang lalaban sa digmaan. Ngunit ngayon ay nagkapalit kami at ang naging bunga ay, noong taon ng malalang tagtuyot, bitbit ang aking mahabang sibat at sakay ng aking kabayo. Sumama sa akin ang aking mga kawal sa pakikidigma, upang bawiin ang mga pagkaing ninakaw ng mga taga-timog. At habang nasa digmaan ako, ang mahal na hari ay namimili ng mga babae sa palasyo. Sa hanay ng mga kandidata, nakatayo si ama sa gitna nila, na may mapait at nagrereklamong tingin sa mahal na hari. Ang punong ministro na si Han Buyon, may edad na 57. Ang opisyal ay paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ni ama. Matagal na nagkatitigan ang mahal na hari at si ama. 100 dahilan ang pumasok sa isip ng hari. Kung bakit narito si ama, nasasaktan ang kanyang loob. Nang bigyang pugay niya si ama na nagsilbi sa 3 henerasyon ng hari. Ang aral ng punong ministro ay, naiintindihan ko na, ngunit si ama ay mukhang nalilito rin sa nangyayari. Nabaliwala ang pagpili ng mga babae sa araw na iyon. Pagkabalik ng mahal na hari, nagkulong siya sa silid-aklatan. At sa loob ng 3 araw ay nakaisip siya ng 50 paraan para solusyonan ang sakuna. Ako sa labas. Si ama naman sa loob. Maayos na nalutas ang mga sakuna. Binigyan ako ng gantimpala. At ang mahal na hari naman para kay ama. Gagantimpalaan ko kayo ng malaki. Salamat sa babala ng punong ministro kahit isinugal niya ang sarili. Doon lang natauhan ang mahal na hari. May matinding tagtuyot sa hinaharap, pero mas inuna ko pa ang pagpili ng mga babae sa palasyo. Nakalimutan ko ang mahahalagang bagay. Napakawalang kwenta ko talaga. Pinupuri ng mga opisyal sa korte ang katapangan at talino ng aking ama. Samantalang ang ama ko habang nakikinig sa mga papuri, ay tanging aba-aba-aba lang ang nasasabi. Mula ngayon ako ang bahala sa labas. Desidido akong tapusin ang mga misyon, habang pinoprotektahan ang ulo ni Itay. Si Itay naman ang bahala sa loob. Nagsisikap siyang tapusin ang mga misyon niya, nang hindi nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. At ang ama kong tinitiis ang lahat ng kahihiyan, ay pinapagalitan ngayon ng mahal na hari sa loob ng korte. Noon, bata pa at walang muwang ang mahal na hari. Akala niya ang bawat kilos ni Itay ay laging may malalim na dahilan. Ngayong nakita na niya ang pagkabaliw ni Itay. Ang ginagawa na niyang target sa pagpapana ay ang mukha ni Itay. Dahil sa tagumpay ni General Han sa Timog, hindi na namin ito palalakihin pa. Kulang pa ng 1 pleke ang silid-aklatan. Magaling sa pagsusulat ang punong ministro, kaya ang pagsulat ng mga kataga ay ipinaubaya na namin sa kanya. Yumukod si Itay at sumunod. Kasabay nito, biglang nagsalita ang kanyang sistema. Misyon, sumulat ng mga salitang nagpapahayag ng pag-ibig. Upang makita ng mahal na hari ang tunay na nararamdaman mo. May palugit na 1 araw. Gawin agad ito ngayon din. Nangiwi ang matandang mukha ni Itay. At mas lalo pa niyang ibinaba ang kanyang pagkakayukod. Pagkatapos ng pulong sa korte, ang mahal na hari sa kanyang trono ay biglang napaubo. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ito. Pero parang nakikita ko sa punong ministro, na may taglay pa rin siyang karisma. Hinila ko si Itay at mabilis kaming tumakas ng walang direksyon. Kinabukasan, nakita ko sa tabi ng mahal na hari ang pleke, na may nakasulat na tanging pag-ibig para kay Su. Muntik nang pumutok ang ulo ko sa gulat. Si Su ay ang palayaw ng mahal na hari. Lumitaw ang mga ugat sa noo ng mahal na hari sa sobrang galit. Sunod-sunod niyang ibinalibag ang mga florera. Sumigaw ako para pakalmahin ang mahal na hari. At nangakong sasakupin ang 2 pang lungsod para sa kanya. Doon lang naayos ang gulo. Napakalayo pa ng lalakbayin natin. Itay naman. Hinay-hinay lang po kayo. Kinabukasan matapos ang pulong. Inimbitahan ako ng mahal na reyna na mamasyal sa lawa ng mga lotus. Napakaganda ng ngiti ng mahal na reyna sa hardin na ito. Ang hardin na ito, pati na ang lawa ng mga lotus, ay napakaganda sa lahat ng panahon. Kinuskus ko ang aking mga mata at tiningnan ang lawa. Wala namang mali ah. Isang lawa lang ito ng maduming tubig. Sa ganitong buwan, bukod sa pag-arte nitong mahal na reyna,
Wala na talagang makikita rito. Tama po ang sinabi ng mahal na reyna. Sinong nagsabing hindi maganda ang mga lotus na ito? Napakaganda kaya ng mga ito. Natigilan ng ilang segundo ang ngiti ng mahal na reyna. Maya-maya ay bigla siyang humarap sa akin. Hinawakan ang kamay ko ng mahigpit, at may halong inis na isinaksak sa kamay ko ang isang gintong ipit sa buhok. Hoy, sis! Dahil bumalik ka na, pagsabihan mo nga iyang tatay mo. 16 na taon na ako sa trabahong ito. Pero ngayon lang ako nakatagpo ng kalaban na ganyan kahirap amuin. Parang awa mo na, wag mo na siyang hayaan. Kawawa naman kaming mga babae sa harem. Ayos lang ba? Nabalitaan ko na mula nang madalas pumasok at lumabas si ama sa harem, ang mga asawa ng hari sa loob ng palasyo ay naging solid at nagkakaisa ng higit pa sa inaasahan. Sa loob ng maraming taon, nakita na nila ang lahat ng uri ng maruruming taktika at patago na atake. Pero sa mga galaw ni ama, talagang hindi nila alam kung paano lalaban. Si ama ay naging tapat at marangal sa buong buhay niya. Nang makatanggap siya ng misyon, isang araw bago niya dapat itulak si Binibining Kay sa tubig, binilinan pa niya ito ng maayos. Magandang araw, itutulak kita sa tubig bukas. Magsuot ka ng makapal na damit ha. Nang makatanggap naman siya ng misyong bigyan ng safflower, ang reyna, iniabot niya ang isang mangkok ng gamot sa mahal na reyna at sinabing, "Magandang araw po. Ito po ang safflower. Pwede niyo pong inumin." Dahil ang misyon ko lang naman ay ihatid ito. Hindi kasama ang pilitin kayong ubusin ito. Pero payo lang po sa inyo. Huwag niyo na pong inumin ito. Masama kasi ito sa katawan niyo. Nanlaki ang mga mata ng mahal na reyna. May pagkamagalang siya, ha? Pero konti lang. Sa ilang aspeto, hindi rin biro ang pinagdadaanan ng mga babae sa palasyo. Napabuntong hininga ako. Kahit hindi ko mapigilan si ama sa pagtapos ng misyon niya, ang magbigay ng kaunting aliw, ay kaya ko pang gawin. Magsasalita pa lang sana ako. Biglang nagparamdam ang sistem sa utak ko. Misyon, halikan ang mahal na reyna, at makuha ang kanyang loob. Kailangang makumbinsi siyang pumanig ang kanyang kapatid sa iyo. Limitadong oras, 5 araw. Inaatasan ang host na tapusin ito agad. Nabulunan ako sa sarili kong laway, hindi ko nasabi ang sasabihin ko. Ang ibig sabihin, si ama ay inaakit ang mahal na hari, para makuha ang puso nito. Habang ako naman ay kailangang akitin ang mahal na reyna, para makuha ang suporta ng pamilya niya. Tao pa ba ang gumawa ng sistem na ito? Tiningnan ko ang reyna, nag-aalangan kung itutuloy ko ba. Sa huli, hinalikan ko rin ang kanyang malambot na pisngi. Pagkatapos ay yumuko ako at nagsabi, "Magandang araw po. Hinalikan ko lang kayo." Natulala ang mahal na reyna. Madali lang ang humalik, pero ang makuha ang puso ng reyna, paanong magiging ganon kadali yun? Kaya naman, nang walang abiso ang sistem na tapos na ang misyon. Alam kong patay na ako. Naglakas loob akong tumingala at tumingin sa kanya. Nakita ko ang mahal na reyna na maluha-luha ang mga matang nakatingin sa akin. "Hala, hala, hala. Huwag kang umiyak. Hinalikan lang naman kita, ah. Kung hindi mo matanggap, halikan mo na lang ako pabalik. Pareho kayo ng tatay mong baliw," sigaw niya. Umiyak siyang tumakbo palayo. Iniwan akong tulala at hindi alam ang gagawin. Pagka-uwi ko sa bahay, nakita ko si ama na nakahiga sa upuan, parang wala ng gana sa buhay. At ako naman, agad ding naupo sa kabilang upuan. Napakatahimik ng paligid. Ako na ang bumasag sa katahimikan. "Nariyan ka ba? Buhay ka pa ba?" Nakaengkwentro ako ng kamalasan. Ako rin, minalas ako. Pinaiyak ko ang mahal na hari. Nagkataon lang, pinaiyak ko rin ang mahal na reyna. Ang bagong misyon ni ama ay makipagbalikan ng alaala sa mahal na hari. Gisingin ang damdamin sa puso ng mahal na hari. Pero ama, ano bang pinagsamahan niyo ng mahal na hari noon? 57 na siya. 25 naman ang mahal na hari. Ang tanging maaalala nilang noon ay naku, naaalala ko pa noong bata ka pa. Naaalala ko pa noong bata ka pa. Nagkaroon ng mga butlig ang iyong puwit. Kahit ilang makapangyarihang manggagamot na ang tumingin, hindi ka gumaling. Noong panahong iyon, nag-aalala na ang dating reyna. Kaya nakipag-usap siya sa asawa ko para maghanap ng paraan. Hulaan mo kung ano ang ginawa nila. Gumamit sila ng kakaibang lunas. Pinaliguan ka nila araw-araw sa ihi ng bata. Doon lang gumaling ang iyong mga butlig. Pero noong mga panahong iyon, ang tindi ng amoy mo po. Ganoon kaliit na bata. Pero ang lakas ng amoy ihi, nakakaloka. Nakakamiss talaga ang panahong iyon. Natulala ang mahal na hari. Nanganga ang kanyang bibig sa gulat. Ah, pala. Meron pa noong bata ka pa. Noong autumn hunt, wala kang mahanap na lugar para dumumi. Kaya dinala kita sa likod ng malaking puno para doon magbawas. Sinampal ang puwit mo ng isang unggoy ng 2 beses. Parang nagrereklamo ang unggoy sa iyo. Dahil kung saan-saan ka lang dumudumi. Tama, tama. Naaalala mo pa ba noong bata ka? Kinain mo ang dumi ng ibon dahil akala mo ay merienda. Noong pagkakataong iyon. Punong ministro.
gusto mo na bang mawala sa mundong ito? Matagumpay na natapos ang misyon ni Ama. At nakatanggap pa siya ng gantimpala na mapang-akit na tingin. Pagkakita ko sa pamatay na kindat ni Ama, kinilabutan ako sa buong katawan. Nang maisip ko ang sarili kong misyon, napabuntong hininga na lang ako. Nagtanong ako kay Ama tungkol sa mahal na Reyna at sa hari. Mas lalo lang akong namroblema sa narinig ko. Magkababata at matagal ng magkasintahan. Sa lalim ng relasyon nila, paano ko naman maisisingit ang sarili ko? Nabanggit pa ni Ama, noon, mahal ng hari ang mahal na Reyna. Sakitin ang mahal na Reyna. Tuwing kabilugan ng buwan, nilalagnat siya. Noong koronang prinsipe pa ang hari, hindi siya umaalis sa tabi ng mahal na Reyna para alagaan ito. Isa itong magandang kwento ng pag-ibig. Tumingin ako sa bilog na buwan sa labas, at nagtanong ng isa, ngayon po, hindi pa rin ba siya umaalis sa tabi niya? Kalokohan! Napakaraming ginagawa ng mahal na hari sa palasyo. Paano niya pa mapagtutuunan ng pansin ang ganyang maliliit na bagay? Kaya nga ba sinasabi kong old school na itong si Ama? Isang babaeng nag-iisa at malungkot. Sa gabi kung kailan mataas ang buwan, ang nawalang pag-ibig at kalinga, ay nag-iiwan ng isang pusong namimighati. Tama nga ang sabi nila, babae lang ang nakakaintindi sa kapwa babae. Kung pupuntahan ko siya para aluin at alagaan, lalaki man ako o babae sa paningin nila, siguradong mahuhulog ang loob niya sa akin. Mabuhay kang muli, ang iyong mahal. Sa sandaling ito, nakatago ako sa bubong ng palasyo ng mahal na Reyna. Bitbit ang sopas ng manok na ako mismo ang nagluto. Nawalan ako ng gana sa nakita ko sa ibaba. Bakit ba ang malas ko pagkaangat ko ng isang tile sa bubong? Tapat na tapat pala ito sa higaan ng mahal na Reyna. Sa isang tingin lang, nakita ko ang mahal na Reyna at ang hari na naglalambingan. Kanina lang noong umaga, para silang naglulupagi sa iyak. Nakakawalang gana talaga. Mukhang palpak ang plano kong makuha ang puso ng mahal na Reyna. Kailangang pag-isipang muli ang plano. Matagal-tagal din akong nakatambay sa bubungan para mag-obserba. Hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Ang bewang ng mahal na hari, tila may kakaibang lakas Kahit na mukhang mahinhin at disente ang mahal na Reyna sa madla. Minsan ay mailumalabas na puntong probinsya sa pananalita niya. Pero yung pagtawag niya ng mahal ko sa bawat hininga, hindi naman tunog may lagnat siya, di ba? Ang boring naman. Napahikab ako. Habang ibinabalik ko ang tisa, bumulong ako sa sarili ko. Ang puwit, sobrang puti. Teka lang, biglang natigilan ang utak ko. Nang muli kong silipin, sigurado na ako. Ang taong ito ay hindi ang mahal na hari. Narinig ko na kay Ama noon. Noong bata pa ang mahal na hari, nagkaroon siya ng mga pantal sa puwit. Hanggang ngayon ay may marka pa rin iyon. Kaya ang taong ito ay siguradong hindi ang mahal na hari. Nahuli ko sa akto ang pangangaliwa ng mahal na Reyna. Sa totoo lang, hindi ako ganito kapursigidong protektahan ang sarili kong buhay. Dati-rati, 10 taon na akong nakikipaglaban sa digmaan. Pero ngayon lang ako nakaramdam na baka matsugi na ako. Gusto ko sanang ibalik ng tahimik ang tisa. Kaso tumagilid ng bahagya ang dala kong sabaw ng manok. Isang patak ng madilaw na sabaw ang biglang pumatak mismo sa puwit na iyon. Sino iyan? Mabilis na nakapag-react ang estrangherong lalaki. Napakabilis ng kanyang kilos. Bigla niyang binunot ang espada sa tabi ng kama. At agad itong ibinato sa akin. Ang bilis na iyon ay wala lang para sa akin. Ilang dekada na ako sa gitna ng labanan. Sanay na ako sa anumang bigla ang panganib. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi kakayanin ng bubungan ang lakas ng espadang iyon. Matapos itong mabutas, biglang bumagsak ang malaking bahagi ng mga tisa. Nagkaroon tuloy ng dambuhalang butas. Nawalan ako ng balanse, at tuluyan na akong nahulog kasama ang mga kalat. Isang mahabang espada ang agad na sumugod sa mukha ko. Bahagya ko lang itong naiwasan. Ang sabaw ng manok nagkalasog-lasog sa sahig. Bakit ka narito? Nakita mo ang lahat, di ba? Binawi ng lalaki ang kanyang espada at tiningnan ako ng masama. Dahil nakita mo na ang lahat, hindi na kita pwedeng hayaang mabuhay pa. Heto ang sayo. Pagkalipas ng ilang sandali, tiningnan ko ang lalaking nakahiga sa sahig, na may 4 na bali sa tadyang. Pinunasan ko ang pawis sa aking mukha. Sabi ko na sa iyo, hindi mo ako kayang talunin. Namula sa galit ang mga mata ng mahal na Reyna. Wala akong atraso sa iyo. Bakit mo ba ako kinakalaban? Hindi. Hindi kita kinakalaban. Gusto ko lang na magsabi ka ng mahal kita, at pagkatapos ay pasamahin ang kuya mo. Sa ilalim ng aking pamumuno, matapos marinig ang sinabi ko, nagpakita ang mahal na Reyna ng mukhang, sabi ko na nga ba, hindi ko akalaing hindi ka lang baliw. Ambisyosa ka pa. Ang kuya ko ay isang dakilang General Zhao-Yihe. Paano siya makikipag-alyansa sa isang babaeng katulad mo? Kuy! Hala. Bawal ang diskriminasyon sa mga babae. Sa galing kong ito, hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko.
Nang may pumasok na biglang nagpatulala sa lahat. Isang estrangherong lalaking magulo ang suot at ang kanyang asawa. Kahit sino naman ay alam na kung ano ang nangyari rito. Biglang nagdilim ang mukha ng mahal na hari. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, pinalibutan agad kami ng napakaraming bantay. Sandali, wala akong kinalaman sa gulo na ito. Nahuli ko lang naman ang asasin na ito. Hindi ba? Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Biglang namula ang mga mata ng mahal na reyna. Hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Sa sitwasyong ito, paano kita paniniwalaan? General Han, ayoko sana itong ibunyag tungkol sa iyo. Pero bakit kailangan mong makipagkita sa iyong kasintahan? Doon pa mismo sa ibabaw ng bubong ko. Ngayong bumagsak kayo rito. Ako na nagpapalit na ng damit para matulog. Paano ko ito ipaliliwanag? Bigla akong lumuhod ng malakas. Mahal na hari, hindi po ganoon ang nangyari. Ako po, bigla akong kinurot ng palihim ng reyna. Bumulong siya ng mahina. Kuya! Ako nga. Ako at ang aking sinta ang lihim na nagkita. At bumagsak kami mula sa bubong ng mahal na reyna. Pero maayos naman ang suot mo. Kaming mga mandirigma, mabilis kaming magsuot ng pantalon. Pero bakit may kalat ng sabaw ng manok sa sahig? Ito po ang aming katuwaan. Yung balingang tadyang. Alam naman ng mahal na hari na napakalakas ko. Nakahinga ng maluwag ang hari at ang reyna. Nagkamali pala kami ng hinala sa iyo. Kasabay nito, tumunog ang isang misyon sa loob ng isip ko. Tagumpay, natapos ng host ang misyon na halikan ang reyna. At nakuha ang kanyang loob. Napilit niya ang kanyang kuya na makipagtulungan sa iyo. Ang pabuya sa misyon ay kasing bilis ng kidlat. May mga taong buhay pa pero parang pumanaw na. Patawad, ama, hindi ako naging mabuting anak. Ang misyong ito, hindi na talaga kaya ng anak ninyo. May dalawang masamang balita. Alin ang gusto ninyong maunang marinig? Ang isa ay, ipinagkasundo ng hari ang kasal ko sa estrangherong lalaking iyon. Tinapit pa niya ang balikat ko habang tumatawa ng malakas. General Han, sadyang iba ang mga kabataan ngayon. Pagdating sa ganitong bagay, napakauniki mo talaga. Pagkatapos magsalita, pinisil pa niya ang kamay ng mahal na reyna. Sa susunod, subukan din kaya natin iyon. Nagkatinginan kami ng reyna, parehong walang masabi. Ang isa pang masamang balita ay, nagbigay na naman ng misyon ang system. Ang misyon ay talunin ang Jiangyu. At kailangan gawin agad-agad. Tiningnan ko ang mga katulong sa labas. Nag-aayos sila ng kwarto para sa kasal, na pangigigil ako. Humiga na lang ako. Kahit mukhang apurahan ang misyong ito, wala man lang binigay na palugit na ilang araw. Pero ang sarap matulog kasama ang asawa at anak. Sira na ang reputasyon ko dahil sa reyna na iyon. Kung hindi ko man lang matatabihan ang lalaki ng reyna, lugi naman yata ako. Kailangang masigurado ko muna ang lalaking iyon bago ako umalis. Host, isagawa ang misyon ngayon din. Countdown, 3 hibla ng insenso. Kapag hindi ito nagawa ng host sa itinakdang oras, agad kang papatayin. Magsisimula na ang countdown. Nagkukumahog akong bumangon habang tumatakbo ang oras. Mabilis akong tumakbo patungo sa palasyo. Nakasalubong ko pa siya sa daan. Kumuha siya ng isang bulaklak ng peony at inilagay sa kanyang ulo. Ang aking ama, na punong-puno ng makapal na kolorete sa mukha. Tingnan mo ang ekspresyon niyang parang nagtitiis ng matinding hirap. Mukhang nakatanggap din siya ng kung anong kahiya-hiyang misyon mula sa sistema. Pupunta na ako sa gyera. Nang makita ng mahal na hari na suot ko na ang aking baluti, biglang kumunot ang kanyang mga kilay. 10 oras na ng gabi sa 2 yugto ng gabi. Gyera lang naman ang pupuntahan, di ba? Bakit parang apuradong-apurado ang general? Pag-usapan na lang natin ang mga bagay-bagay bukas. Gusto kong makipagbakbakan. Gusto kong makipagbakbakan, pasigaw kong deklara. Na ikinagulat ng mahal na hari hanggang sa siya ay manginig ng 3 beses. Hindi ba't katatapos lang ng laban sa Jiangyu noong makalawa? Napalunok na lang ang mahal na hari. Habang kaharap, ang seryoso kong mukha na nagsasabing, lalaban pa rin ako. Lalaban pa rin. Sa huli, bago pa man matapos ang countdown ng sistema, nakuha ko rin ang opisyal na utos ng mahal na hari para sa ekspedisyon. Pagkalabas ko ng NGA then silid aklata ng hari. Narinig ko ang mahal na hari na pabulong na nagrereklamo. Itong mag-amang ito. Mas baliw pa ang isa kaysa sa isa. Naalala ko ang hitsura ng aking ama nang makita ko siya kanina. May mas malala pang kabaliwan na parating. Maghintay lang kayo. Sa araw ng pag-alis para sa ekspedisyon, isinama ni ama ang aking mapagpanggap na banyaga kasintahan. Para ihatid ako. Habang nakasakay ako sa kabayo. Nang yumuko ako, nakita ko ang pulang isik-isipan loob na damit na nakatago sa ilalim ng damit ni ama. Mag-iingat ka sa biyahe. Bumalik ka agad. Ihintayin kita sa bahay natin. Ang mapagpanggap kong kasintahan. Bahagyang umubo. Nagsisinungaling at nagkukunwari sa harap ng mahal na hari.
Ang tingin ng mahal na reyna ay parang gusto na akong hiwain sa talim. Sa pag-alis kong ito, hindi ko alam kung ilang beses. Pupunta itong kasintahan ko sa loob ng palasyo. Nagbilin muna ako kay ama. Saka ko pinatakbo ang kabayo patungo sa harap ng mahal na hari. Mula sa aking bagahe, naglabas ako ng isang luntiang sombrero at formal na isinuot ito sa kanyang ulo. Regalo ko para sa aking pag-alis. Pagkatapos, buong tiyagang naglabas pa ako ng isa at isinuot sa sarili kong ulo. Meron din ako, ang kuya ng mahal na reyna, si General Zhao Yihe. Hindi kami gaanong magkasundo. Kahit na sumasailalim siya sa aking pamumuno, mas mataas pa rin ang posisyon niya kaysa sa akin. Talagang isa siyang taong mahilig sumalungat. Kapag sinabi kong silangan, pupunta siya sa kanluran. Kapag inutusan ko siyang bumili ng rasyon, sasabihin niyang masakit ang kanyang tiyan. Kapag lumulusob ako sa kampo, naglulunsad naman siya ng sorpresang pag-atake. Paano ko ba sasabihin ito? Lahat na lang ay hindi naging maayos. Paulit-ulit na sumasalakay ang malaking kalaban mula sa Jiangyu. At sa pagkakataong ito, kakaiba ang tindi ng kanilang puwersa. Kakamit lang nila ng matinding sugat noon sa Jiangyu. Dapat sana ay malaki ang nawala sa kanila. Ngunit sa pagkikita naming ito, ang mga sundalo ng Jiangyu ay balot na balot ng gininto ang baluti. May saplot pang tela sa kanilang mga mukha. Ang dami ng kanilang hukbo ay tila walang katapusan. Hindi mo matanaw ang dulo. Tinatayang nasa 100,000 tao. Siyempre, hindi ko naman sinabing hindi magaling ang mga sundalong sinanay ko. Ang mga sundalo ko, bawat isa ay kayang lumaban sa 100. Kahit pamaharap sa ganito kalakas na kaaway. Hindi kami basta-basta matatakot. General, tumakas na tayo. Sabi ko habang nanginginig na humahawak sa renda ng kabayo. Si Zhao Yihe ay nanatiling kalmado at seryoso. Habang nakatingin sa malayo sa mga hukbong iyon, tumango ako bilang pagsang-ayon. Pansamantala muna kaming umatras at bumalik sa loob ng kampo. Nagkaroon kami ni Zhao Yihe ng plano para talunin ang kaaway. Ngunit nauwi ito sa isang matinding pagtatalo. Naniniwala siya na mahina ang paningin ng mga taga-Jiangyu. Kaya kung lulusob ang buong hukbo sa gabi, siguradong mabibigla natin sila at hindi makakapaghanda. Sa tingin ko naman, masyadong malakas ang daluyong ng buhangin. Magkakaroon din ito ng epekto sa ating panig. Bagamat magandang paraan ito, maaari pa rin itong magdulot sa ating hukbo. Nang pinsalang hindi na mababawi pa. Tungkol sa mungkahi niyang ito, wala sa amin ang gustong magpatalo sa argumento. Sa huli, pinunit namin ang mapa ng digmaan at nagsapakan na kami. Ginamit ko ang lakas na tila kayang bumuhat ng bundok at bilis na parang kidlat. Sa dalawang galaw lang, ang few gishida ito ang kwan na si Zhao Yihe ay napatumba ko agad. Sinakyan ko siya at pinatungan. Bawat suntok ko ay nagpamula sa kanyang mga mata. Nagtitimpi siya ng galit, at sa huli ay sinigawan ako. Ikaw ba ang few gishida ito ang kwan? O ako? Isang hamak na baguhan ka lang. Nakapanalo lang ng ilang laban. Akala mo ba kung sino ka nang magaling? Tumingin kang mabuti. Ang may hawak ng teacher tally ay ako, hindi ikaw. Sa isip, ang may hawak ng namtansang van system ay ako, hindi ikaw. Pero naisip ko lang yun. Hindi ko sinabi ng malakas. Nang araw ng paglusog, napuno ng dilaw na buhangin ang paligid. Nakasakay kami ni Zhao Yihe sa aming mga kabayo. Nakatitig sa madilim at walang ilaw na kampo ng kaaway. Pakiramdam ko ay may kakaiba. Sa laki ng kampong ito, paanong wala man lang kahit isang bantay? Kayong mga babae talaga, masyadong mapag-isip ng kung ano-ano. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para lumusog. Mga kawal, sumunod kayo sa akin at sumugod. Ubusin ang mga kaaway hanggang sa huling hibla. Pagkagising ko, nasa loob na ako ng selda sa kampo ng kaaway. Ang mga kamay at paa ko ay nakagapos at nakabitin. Puno ng bakas ng dugo ang aking katawan. At ang nakaupo sa harap ko ay walang iba kundi si Zhao Yihe na kasama kong lumusob kanina. Naalala ko noong lumulusob pa lang kami. Wala man lang kahit isang bantay ang kaaway sa kampo. Ilang tao lang ang nandoon na himbing ang tulog. Akala ng mga sundalo ay sinuswerte lang tayo. Hinihinala nila na ang mga sundalo ng Jiangyu ay malamang na sinamantala ang oras na iyon upang lumabas at maghakot ng mga suplay. Sabi nila, ito na ang pagkakataon nating lusubin ang main camp at dakpin ang kanilang pinuno. Ngunit nang pasukin ko ang tolda ng general ng kaaway, wala namang kahit isang tao sa loob. Mali ito. Kahit pa lumabas ang mga sundalo, dapat ay nasa loob pa rin ng tolda ang general. Nang ma-realize ko ang nangyayari, napalibutan na pala kami. Napakaraming sundalo mula sa labas pabalas. Ang tuluyang kumugkob sa amin. Habang si Zhao Yihe naman, ay naunang nagpatakbo ng kabayo papunta sa panig ng general ng kaaway. Tiningnan niya ako mula sa itaas ng may pagmamalaki. At malamig na tumawa. Hamak na baguhan. Akala mo ba dahil lang nalaman mo ang alas ng kapatid ko, ay kaya mo na kaming kontrolin na magkapatid? Manigas ka. Talagang nananaginip ka lang.
Sa simula pa lang, hindi na dapat ako naniwala sa babaeng iyon. At mayroon pa itong tatlong sistema na ito. Kung sila ba ay tunay na sumusuko o nagpapanggap lang. Hindi mo ba talaga mahahalata? Tapos ay inanunsyo mo nang tapos na ang misyon. Hindi ko itatanggi. Mayroon kang ang natatagong galing. Subalit ang naging pagkakamali mo ay, kininalaban mo kaming magkapatid. Sa oras na ito sa loob ng palasyo. Malamang ay nagpadala na ang aking kapatid ng mga tauhan para dakpin ang iyong ama. Kayong mag-ama. Hanggang dito na lang kayo. Kumurap-kurap ako at sumagot ng pabalang. Sa akin nyo ibuhos ang lahat. Pakawalan nyo ang ama ko. Pagkasabi nyon ay humikab pa ako. General Zhao, ang gulo mo naman. Bakit ka nakikipagsabuatan sa kaaway? Sayang naman ang tiwalang ibinigay sa iyo ng mahal na hari. Muli akong humikab. Hindi ka ba nagulat? Gugulatin kita riyan eh. Sa wakas, naisigaw ko rin ang mura. Ang sarap sa pakiramdam. Sa tindi ng galit ni Zhao Yihe, hinampas niya ako ng latigo. Titingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Sa totoo lang, hindi naman masakit. Dahil ang gantimpalang ibinigay sa akin ng sistema, ay ang pagkawala ng pakiramdam sa sakit ng 105%. Habang lalong humahampas si Zhao Yihe, lalo siyang nanggagalaiti hanggang sa maubusan ng lakas. Paos ang boses na itinuro niya ako. Ikaw na nilalang ka. Tapos ka na bang mamalo? Kinuskus ko ang aking mga matang inaantok. Sa sobrang pagkapahiya at galit, napasabunot at napadyak na lang si Zhao Yihe. Sa huli ay umalis na rin siya. At habang tinitingnan ko ang sarili kong puno ng bahid ng dugo, wala akong nagawa kundi ang bumuntong hininga. Umabot na sa puntong ito ang mga pangyayari. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Ang bansa ay may kanya-kanyang tadhana. Walang mag-aakalang. Ang mahal na reyna at ang kanyang kuya ay makikipagsabuatan sa kaaway. At may balak na mag-aklas. Hawak ng general ang selyo ng tigre. Kaya niyang magpakilos ng 100,000 piling sundalo. At ang reyna naman ay nakuha ang suporta ng iba't ibang panig. Sa ngayon, parang wala nang pag-asang maibalik ang lahat sa dati. Hanggang dito na lang yata ang bansang ito. Pero teka, ako kaya ang bida sa sistemang ito. Paano ako matatalo? Walang mag-aakalang. Mag-aaklas ang reyna kasama ang general. Pasensya na. Pero ako ang bida rito. Inasahan ko na ito. Kaya naman, nang dumating ang 100,000 hukbong saklolo, at dinakip si Zhao Yihe pati na ang mga pinuno ng Jiangyu. Sa sandaling iyon, tuliro pa rin siya. Mabuti na lang at naging maagap ang general. Kung hindi, malamang ay hindi na tayo makakabalik ng buhay. Habang pinapanood ang tagpong ito, lalong namutla ang mukha ni Zhao Yihe. Ikaw, kailan mo pa ito natuklasan? Inirapan ko lang siya. Kayong magkapatid ay talagang mahina ang ulo. Kamakailan lang ay katatapos lang ng laban sa Jiangyu. Nang muli silang lumaban, mayroon na silang mga piling sundalo. At kumpleto na sa baluti. Sino ang maniniwalang walang tumutulong sa kanila? Isa pa, nung una pa lang ay palihim na akong nakahuli ng isang kalaban mula sa Jiangyu para pagtanungin. Nang alisin ko ang takik sa mukha, doon ko natuklasan na sila pala ay mga sundalo rin ng ating bansa. General, ang gulo mo talaga. Nagpahiram ka pa ng mga sundalo sa Jiangyu. Pinagsuot lang pala sila ng belo sa mukha. May sira ba ang ulo mo? Sino pa ba ang may kakayahang magpakilos ng mga sundalo? Bukod sa iyo, sino pa ba, ha? Si Zhao Yihe ay tulala at hindi makapagsalita. Ikinalaway ko ang aking kamay para ipahila siya pabalik. Habang ako naman ay nagmartsa pabalik sa palasyo, kasama ang hukbo. Sa totoo lang, ang pinakamalalim na dahilan ay hindi ko pa nasasabi. Ang lalaking kalaguyo ng mahal na reyna ay may pulang tatoo ng lotus sa katawan. Kaugalian iyon ng mga taga-Jiangyu. Ang kulasisi ng kapatid mo ay taga-Jiangyu na pala. Sa tingin mo ba ay makakaligtas ka pa sa lagay na iyan? Habang papunta sa kabisera, biglang tumunog ang sistema sa loob ng utak ko. Pagbati sa host, tapos na ang misyong itaboy ang Jiangyu. Ang gantimpala sa misyon ay ang kakayahang makabasa ng isip. Mukhang kawili-wili ang bagay na ito. Lumingon ako kay Zhao Yihe na kasalukuyang nakagapos. Tinitigan niya ako ng masama, punong-puno ng puot ang kanyang mga mata. Ang 2 sampal na ibinigay niya sa akin sa tolda noong araw na iyon. Napakaangas talaga. Kung hindi lang siya kalaban, gusto ko sanang makipag-upakan sa kanya ng ilang rounds. Hay, ayos din sigurong pakasalan siya at gawing asawa. Dahil sa mundong ito, ang babaeng kayang tumalo sa akin ay halos wala na. Wala akong nagawa kundi mapabuntong hininga. Nag-utos na lang ako na dagdagan pa ng kadena si Zhao Yihe. General Han, malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. Ang 2 traidor na iyon ay nakakulong na. Sila ay pupugutan ng ulo sa makalawa ng tanghali. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi kailanman maiisip ng kami na ang taong katabi naming matulog gabi-gabi ay ganoon pala kasama. Bigla akong nakaramdam ng panghihinayang sa aking puso. Sayang naman, hindi ko pa naman sana siya kinasusuklaman.
Nasaan ang ama ko? Ano man ang nagawang gulo ng ama ko, dapat ay sapat na ang karangalang ito para iligtas ang buhay niya, di ba? Narinig ko ang nanghihinang boses ni ama. Sa tuwa ko ay agad akong nag-angat ng tingin. Pero ang mga salitang sasabihin ko sana, ay biglang nabara sa aking lalamunan. Hindi dahil sa ano paman, kundi dahil ang 57 taong gulang kong punong ministro na si ama, ay kasalukuyang nakaupo sa karwahe ng mahal na reyna. Kumakaway siya sa akin, habang ang mukha niya ay parang sumisigaw ng iligtas mo ako. Maihalong pagkalito akong tumingin sa mahal na hari, at narinig ko ang tinig ng kanyang isipan. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ng kami na ang punong ministro ay may kakaibang ganda, lalo na ang mga mata niyang parang munggo, kahit punong-puno ng kulubot. Pero sa isang tingin pa lang ng kami, ay parang nanlalambot na ang aming buong katawan. Talagang nakakakiliti sa puso. Tiningnan ko ang aking ama na mukhang hirap na hirap. Punong-puno ng pagdurusa ang kanyang mukha. Narinig ko rin ang tinig ng kanyang isipan. 57 taon. Ngayon lang ako nakaupo sa karwaheng ito. Ang sarap pala sa pakiramdam. Ayos din pala ang feeling na maging reyna. Hindi ko na sila nagawang batiin pa. Agad akong sumakay sa kabayo at lumabas ng kabisera. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay nakarating din ako sa banal na bundok kung nasaan ang monghe. Inabot pa ng 5 araw, bago ako sa wakas ay nakaakyat sa tuktok ng bundok. Nang makita ko ang monghe, agad ko siyang kwinelyuhan at sumigaw. Tanggalin mo ang sumpang ito sa akin. Ang monghe ay nahilo sa lakas ng aking pag-uga. Hawak ang kanyang ulo, tinanong niya ako kung anong nangyari. Nanggagalaiti akong tumingin sa kanya. Padabog kong pinunasan ang aking mga luha. Kapag hindi mo pa inalis ang sumpang ito, maging reyna na ang ama ko, paano ko nalang mahaharap ang namayapa kong ina? At isa pa, kapag naging reyna si ama, hindi ba't magiging prinsesa na rin ako? Kapag naging prinsesa na ako, paano pa ako makakasabak sa gyera? Napaurong ang balikat ng ermitanyo sa takot. Kumuha siya ng isang maalikabok na bote mula sa kanyang manggas. Naglabas siya ng 2 maitim na tableta. Ito ang tableta ng paglilinis. Kaya nitong burahin ang marka ng sistema. At puputulin nito ang gapos ng misyon. Pero, agad kong inagaw ang mga tableta. Isinubo ko ang isa sa aking bibig. At mahigpit na hinawakan ang isa pa sa aking palad. Tumalikod ako at mabilis na bumaba ng bundok. Sumigaw ang ermitanyo mula sa aking likuran. Sandali lang. Patapusin mo muna ako. May kapalit ang pagkala sa sistema. Unti-unting mawawala ang lahat ng mga pabuya mo. Ang iyong pambihirang lakas, ang bilis mong parang kidlat. Ang pagiging manhid sa sakit at ang kakayahang bumasa ng isip. Lahat ng iyan ay maglalaho. Napatigil ako sa paglalakad. Kung mawawala ang lahat ng iyon, hindi na ako ang maalamat na mandirigmang kaya ang daan-daan. Ang generalhan na hindi tinatablan ng kahit anong sandata. Lumingon ako sa direksyon ng palasyo. Tila nakikita ko ang mahal na hari na nakabusalan ang bibig sa trono. Ang kanyang mga mata ay puno ng sindak. Nakikita ko si ama na nakapulang panloob habang nagdarasal. Nakikita ko rin sa loob ng bulwagan. Sa gitna mismo ng dakilang bulwagan, ang karatulang nagsasabing para sa mahal kong Su. Kung mawala man, ano ngayon? Mas mabuti na iyon kaysa habang buhay na kontrolado ng 2 walang kwentang sistema. Na parang mga asong hinihila sa ilong. Ayaw kong makita ang aking ama na mula sa pagiging dakilang opisyal ay maging isang ambisyosang reyna ng palasyo. Wala na akong pakialam sa kapangyarihan. Hindi na ako lumingon pa. Mabilis akong nanggabayo. Sabik na makabalik agad sa tahanan ng punong ministro. Pagdating ko sa aming mansyon, ang buong paligid ay puno ng kagalakan. Ang mga katulong ay may dalang mga mamahaling tela at mga alahas na labas-masok sa bawat silid. Ang naririnig ko lang ay ang pagbati sa mahal na reyna. Sinipa ko ang pinto ng silid ni ama. Ang bumungad sa akin ay halos ikahimatay ko sa gulat. Ang aking amang 57 taong gulang na, napuno na ng kulubot ang mukha, ay kasalukuyang pinapalibutan ng mga dama sa harap ng salamin. Inaayusan ang kanyang mga kilay at mata, at may nakatusok pang matingkad na pulang bulaklak sa kanyang buhok. Sumigaw ako sa galit. Sa takot ng mga dama, sabay-sabay silang lumuhod sa sahig. Nanginginig na humarap sa akin si Han Buyon. Biglang namula at naluha ang kanyang mga mata. Salamat at nakabalik ka na rin. Gusto talaga ng hari na gawin akong reyna. Sinabi pa niyang bukas na gaganapin ang seremonya. Pagkasabi niyan yon, ang boses ng makina ng sistema ay muling tumunog sa maling pagkakataon. Babala, ang huling misyon ay malapit nang matapos. Ang pabuya ay ang walang hanggang kabataan. Tatanggapin mo ba? Hindi ko tatanggapin. Ayaw kong manlinlang ng mga tao. Gusto ko lang umuwi at matulog. Agad akong sumugod, at pilit na isinubo ang tableta sa kanyang bibig. Automatikong napalunok si ama. Sa sandaling bumaba ang tableta sa kanyang tiyan. Tila ba pinindot ang mute button sa buong mansyon ng punong ministro. Ang nakakairitang tunog ng notification mula sa sistema ay biglang huminto. Natulala si ama. Hinawakan niya ang kolorete sa kanyang mukha.
at biglang naglabas ng isang matinis na tili. Saan ko na lang ilalagay ang matanda kong mukha nito? Bigla niyang hinablot ang mga palamuti sa kanyang buhok. Pinunasan ang makeup sa kanyang mukha, at parang baliw na nagmamadaling nagsuot ng damit. Sobrang nakakahiya. Ikaw na anak na walang utang na loob. Bakit ngayon mo lang binalikan at iniligtas ang iyong ama? Nakahinga ako ng maluwag. Napaupo ako sa sahig dahil sa sobrang pagod. Sa wakas, lumayas na rin ang sistema. Pero bago pa man kaming mag-ama magyakapan at umiyak, narinig na ang matinis na tinig ng eunuko mula sa labas. Ang mahal na hari ay narito na. Nagkatinginan kami ni ama. Sabay naming nakita sa mga mata ng isa't isa ang apat na salita. Tapos na tayo. Ang mahal na hari, suot ang kanyang kapa ng dragon, ay pumasok na may madilim at seryosong mukha. Nang tumingin siya kay ama, napatigil muna siya saglit, at biglang namula ang kanyang mga tainga. Ngunit agad din siyang nagsuplado. Han Buyon! Ano itong ginagawa mo? Sa takot ni ama ay agad siyang nagtago sa likod ko. At ulo lang niya ang nakalitaw. Nalito po ang inyong alipin saglit. Sinaniban po ako ng masamang espiritu. Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Mahal na hari, kaming mag-ama po. Mahal na hari, kaming mag-ama po. Ay aksidenteng nakakain ng mahiwagang tableta noon. Kaya kami ay sinaniban ng masamang elemento. Ang lahat ng aming ginawa ay hindi po galing sa aming puso. Ngayon ay wala na ang bisa ng tableta. At ang masamang espiritu ay napaalis na. Kaming mag-ama ay handang tanggapin ang anumang parusa nyo. Matagalan na nahimik ang mahal na hari. Tiningnan niya ako. At tiningnan din si Han Buyon na nagtatago sa likod ko. Ang kanyang tingin ay kasing gulo ng isang buhol-buhol na sinulid. Nitong mga nakaraang araw, nakita niya ang punong ministro na nakapula na damit panloob, na nagbabasa ng sanzijing sa hating gabi, at ang karatula na may nakasulat na mahal ko si Litosu. Na sa sobrang inis niya ay muntik na niyang mawasak ang palasyo. Dahil sa isang 57 taong gulang na matanda, bumibilis ang tibok ng puso niya. At naisip pa niyang gawin itong reyna. Kung sasabihin hindi siya galit, iyon ay isang malaking kasinungalingan. Pero kung galit naman, tila hindi niya rin ito magawang kasuklaman. Tungkol naman sa akin, nanalo na ako sa 300 labanan. Pinrotektahan ang malawak na lupain ng Dajing. Sa tuwing gusto niyang pugutan ng ulo si Han Buyon, dala-dala ko ang ulo ng mga kaaway para tubusin ang aking ama. At sa pagkakataong ito, direkta ko pang nabuking ang sabuatan sa pagitan ng reyna at ng dakilang General Zhaoyi. Bumuntong hininga ang mahal na hari at winagayway ang kanyang kamay. Pinaalis ang lahat ng mga katulong sa palasyo. 3 na lang kaming natira sa loob ng bulwagan. Lumapit siya sa akin. Magsabi ka ng totoo, noong panahong iyon. Noong panahong iyon, doon sa bubong ng silid ng reyna, nagdadala lang po ako ng sabaw ng manok. Aksidente lang po akong nadulas. Wala po akong nakitang anuman. Nanginig ang gilid ng labi ng mahal na hari. Tumulo ang sabaw ng manok sa puwit ng tao. At sasabihin mo pang aksidente lang. Para sa isang sundalo, ang hindi matatag na braso, ay karaniwang nangyayari po. Tumingin muli ang mahal na hari sa aking ama, na may halong hinanakit sa kanyang mga mata. Punong ministro, noong gabing iyon sa kama ng emperador, ikaw, mahal na hari, napilitan lamang po ang inyong lingkod. Ang tanging nasa puso ko po ay ang mga banal na aral at disiplina. Sige na, sa buong buhay ko, marami na akong bagyong hinarap, ngunit wala pang kasing gulo ninyong mag-ama. Itinaas niya ang kanyang kamay at personal akong tinulungang tumayo. Malaki ang naitulong mo sa pagtatanggol sa bansa. Hindi kita parurusahan. Tumingin siya muli kay Han Buyon, at nanginig ang gilid ng kanyang labi. Han Buyon! Hindi rin kita bibitayin at hindi parurusahan. Lalong hindi kita gagawing reyna. Bumalik ka sa iyong mansyon at doon ka magnilay-nilay. Sa loob ng 10 taon, bawal kang pumasok sa palasyo o humarap sa korte. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa harap ko. Kahit sa layong isang dipa. Parang nabunutan ng tinik ang aking ama, at biglang lumuhod sa sahig. Salamat sa inyong habag, mahal na hari, dahil hindi niyo ako pinatay. Ang inyong lingkod ay tatalima, ang kaba sa aming dibdib sa loob ng mahigit 10 taon. Sa wakas ay naglaho na rin. Wala nang mga misyon mula sa sistema at wala nang pulang kamisun. Wala na ring sanzijing. Wala na ring pilitang pang-aakit o pilitang pagpapakasal. Wala na ring nakakatakot na orasan bago ang parusang kamatayan. Sa wakas, naging normal na ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, ang kasong pagtataksil ng mahal na reyna at ni Zhaoyi ay hinatulan ng pampublikong pagbitay. Mula noon, nalinis na ang likod palasyo. Tumahimik ang korte, at ang lahat ng banta sa loob at labas ay naglaho na. Habang tinitingnan ko ang aking mga kamay, lahat ng aking pambihirang lakas ay wala na. Isa na lamang akong ordinaryong babaeng general. Hindi na ang bidang may cheat code sa isang kwento. Ngunit sa aking puso, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa mansyon ng punong ministro para kumain. Pagpasok ko pa lang sa pinto,
Nakita ko na ang aking ama na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Maayos ang pagkakasuyod ng kanyang buhok. At malinis ang kanyang mukha. Wala nang mga abubot o kung ano-anong palamuti. At wala na ring suot na pulang kamison. Nang makita niya ako, umiti siya ng malapad. Nandyan ka na pala. Kung nakikita lang tayo ng iyong ina mula sa kabilang buhay. Na normal na tayong mag-ama sa wakas. Tiyak na mapapanatag na siya. Naiyak ako bigla sa sobrang emosyon. Lumapit ako sa kanya. At dahan-dahan siyang niyakap. Ama, wala na pong pipilit sa inyong magsuot ng kamison. O pipilit sa inyong akitin ang hari at magbasa ng sansijing. Namula ang mga mata ni ama. Tinapik-tapik niya ang aking likod. Magdidilig na lang ako ng mga bulaklak at magtatanim ng gulay. Mabubuhay ng tahimik at payapa. Hindi na ako gagawa ng gulo kailanman. Sa hapagkainan, simpleng ulam lang ang nakahain. Ngunit mas masarap pa ito sa anumang piging ng hari. Habang kumakain, bigla kong naalala ang mga kalokohang nangyari nitong nakaraang 10 taon. Ang astig na ina, ang luka-lukang ama, ang palaban na ako, at ang magulo naming pamilya, dahil lang sa dalawang maling sistema na kumapit sa amin. Ang pag-akyat niya sa kama ng hari. Sumabak ako sa digmaan. Habang siya naman ay tinutukso ang mahal na hari. Hinalikan ko ang mahal na reyna. Habang siya ay nagpapakita ng pag-ibig sa pamamagitan ng tula. Pinatahimik ko ang rebelyon para sa bayan. Ngayong iniisip ko na, ang mga araw na iyon na nakakatawa at nakakakilabot, ay naging bahagi na pala ng buhay ko. Ang mga alaala na hinding-hindi ko malilimutan. Anak, wag na tayong makipagdigma sa susunod, maaari ba? Ikaw lang ang kaisa-isang anak ni ama. Ayaw ko nang mamuhay sa araw-araw na kaba at takot. Ibinaba ko ang aking mga chopstick. At seryosong nag-isip, kahit wala ang sistemang pampasaya na iyon. Ako pa rin si Han Jinse, ang general na nanalo sa 300 labanan. Ang pinunong tinitingala ng mga kawal. Ang kalasag ng Dajing. Ang paglaban ko ay hindi para sa misyon ng sistema, kundi para sa kapayapaan ng mundo. At para sa pamilyang nasa likuran ko. Umiti ako ng bahagya. Ama, kailangan ko pa ring lumaban. Ngunit hindi na dahil sa misyon, kundi para makapamuhay tayo ng matiwasay. Natigilan si ama. Pagkatapos ay tumango na lang siya. At hindi na ako pinigilan pa. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok ako sa palasyo para magulat. Sa loob ng Kim Lon Dayan, ang mga opisyal ay nakapila sa magkabilang panig. Ang tingin nila sa akin ay puno ng paggalang at paghanga. Hindi na nila ako tinitingnan bilang yung General Han na may baliw na ama, kundi isang mahusay na pinuno, na may tunay na kakayahan, may katapatan, at ang punong general ng Dajing na tumindig dahil sa kanyang mga merito. Pinuksa mo ang rebelyon, pinangalagaan ang ating lupain. Ang iyong ambag ay para sa katatagan ng bansa, para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Itinatalaga kita bilang dakilang general tagapagtanggol ng bansa. Gagawaran ka ng 10,000 ginto, libu-libong ektarya ng matabang lupa, at ang kapangyarihang mamuno sa hukbo ay mananatili sa iyo. Namamanahin ang iyong mga susunod na salinlahi. Maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya, mahal na hari. Ang inyong lingkod ay handang maglingkod ng buong puso. Hanggang sa huling hininga, upang bantayan ang Dajing, at ang ating malawak na lupain. Mabuhay ang matapang na general. Mabuhay ang matalinong hari. Paglabas ko ng Kim Lon Dayan, ang sikat ng araw ay tumama sa aking katawan. Mainit at nakakasilaw. Tumingala ako sa langit. Napakalinaw, walang kaulap-ulap. Ang hangin ay sariwa at ang mga ulap ay payapa. Sa buhay na ito, ang unang bahagi ay puno ng kaguluhan dahil sa kontrol ng sistema. Ngunit ang nalalabing bahagi ay ako na ang magpapasya. Hinawakan ko ang espada sa aking baywang. At sumilay ang isang payapang ngiti sa aking mga labi. Simula ngayon, wala na sa mundong ito ang mag-amang kontrolado ng sistema. Sina Han Jinse at Han Buyon. Ang tanging meron na lang ay ang kapayapaan ng bansa, ang kaligtasan ng mag-ama, at ang mga karaniwang araw na payapa. Ito na ang pinakamagandang wakas. Sumakay ako sa aking kabayo, at mabilis na ng gabayo patungo sa kampo ng militar. Ang hangin ay humihihip sa aking kapa. Ang buong lupain ay nasa ilalim ng aking mga paa. Malawak ang daan sa hinaharap, at puno